Yo mga kaballers! Usapang Gilas Pilipinas tayo ngayon. Kasagsagan ng labanan sa FIBA ngayon pero ang ating national team ay wala dito. Kakalungkot lang. Ating pag-usapan ngayon, ano nga ba ang tanging paraan para makasabay naman ang Gilas sa FIBA World Cup? Madalas kasi kahit anong galing ng mga players, nahihirapan pa rin tayo kapag world stage na. Pero kung titingnan natin na mabuti, may mga bagay na kailangan lang ayusin para tuloy-tuloy ang pag-angat ng Gilas. Tapusin mo ang full video na to at like and subscribe ka na din para lagi kang updated about basketball. Unang-una, kailangan ng long-term program. Hindi pwedeng buuin lang ang team ng weeks or months bago lang ang tournament. Kasi kapag ganun, walang chemistry, walang tiwala sa isa't isa at walang malinaw na sistema. Kung gusto nating makipagsabayan sa mga bansa tulad ng Spain, Serbia o Lithuania, dapat consistent ang line-up at coaching staff natin. Dapat may identity ang Gilas. Kung fast-paced ba tayo, defense first or ball movement style, kasi kapag palit ng sistema, hindi rin nagiging stable ang laro natin at hindi rin maganda kung papalit-palit din tayo ng coach. Pangalawa, player development. Dito pumapasok yung grassroots program. Kung gusto talaga natin ng malakas na national team, dapat simula pa lang sa bata, hinuhubog na ang player sa tamang fundamentals at FIBA style ng laro. Hindi lang puro shooting, kundi skills sa passing, dribbling, defense at lalo na yung height advantage ha. Kung titingnan natin ang mga kalaban sa World Cup, halos lahat may 6'8", 6'9", or 7-footer pa nga ang iba na hindi lang basta poste na nakastay lang sa baba kundi marunong kumilos na parang gwardiya. Kailangan nating makaproduce ng ganong klase ng players para hindi tayo naiipit sa ilalim. Pangatlo, exposure. Napakalaking bagay na mas marami tayong players ang nakakapaglaro sa mas competitive leagues kaya importante yung mga nasa NBA, Euroleague, Japan B-League at Korean League kasi doon sila nakakaharap ng mga mas malalakas at mas physical na kalaban at nadadala nila yung experience na yon sa Gilas. Kita naman natin kay Dwight Ramos at kay Soto. Iba ang maturity ng laro nila kasi exposed sila sa international basketball. Kung mas marami pa tayong ganito, mas lalakas ang national team natin. Pang-apat, naturalization at depth. Aminin natin, malaki ang naitutulong ni Justin Brownlee. Pero hindi pwedeng siya lang ang aasahan. Katulad lamang na nangyayari sa Slovenia, halos si Luka lang ang nagbubuhat sa kanyang team. Kailangan may backup naturalized player. At syempre, mas malalim ang bench. Sa World Cup, hindi sapat na may isang superstar lang. Kailangan bawat isa may role. May taga-depensa, may rebounder, may facilitator, at may clutch shooter. Hindi pwedeng one-man show dito, kundi team effort talaga. At panghuli, strength and conditioning. Kung mapapansin natin, sa tuwing nakakaharap tayo sa mga malalaking teams, hirap tayo sa banggaan at bilis ng laro. Dito pumapasok ang international level training. Hindi lang physical toughness kundi mental toughness dapat. Kasi sa World Cup, hindi lang skills ang labanan. Kailangan din ang disiplina, focus at composure lalo na kapag crucial moments ng game. Halos malakas lang ata tayo sa suntukan eh. Just kidding. So kung pagsamasamahin natin, ang tanging paraan at ang tanging susi para makasabay ang Gilas Pilipinas sa World Cup ay hindi lang nakasalalay sa isang player o coach. Dapat may long-term vision, solid grassroots program, international exposure, naturalized player depth, at world-class conditioning. Kapag nagawa natin lahat ng ito, makakakita tayo ng mas malaking improvement ng ating national team. Mga kaballers, kaya ba ng Gilas makipagsabayan kung magkaroon ng ganitong sistema? Anong tingin nyo ang pinakakailangan gawin agad? Comment nyo naman sa baba at huwag kalimutan mag-like at subscribe para mas marami pang basketball discussions. Maraming salamat sa panonood at kita-kits ulit sa next video. God bless!